Dahil palagi nga ako nakakita ng kalantigas kapag ako ay nangingilaw, ay di pinanguha ko na. Papansin din laang ay. Hindi, nakakatuwa kasi sila kasi ang dami na dito sa pinangingilawan ko. At saka nakakuha nga rin pala ako dito ng mga saguksok at saka na ring swaki. At yun na nga for today's video ay bukod sa akin ay talaga naman napakaganda rin ng sunset ay Hey, sana all pilingon. Di yun na nga at dahil nga palagi na lang ako nakakita ng kalantigas kapag ako ay nangingilaw. Kaya naman na yun nga kaya naman, okay wait lang. Sige, wag na nga lang. So yun na nga kalantigas nga pala naisipan kong panguhain ngayon kasi nga ang dami ko lagi nakikita niyan kapag ako'y nangingilaw at ang lalaki din. At kung mapapansin nyo nga napakaaga naman aking pangingilaw ay at gawa ng maliwanag pa nandihin na agad ako sa dagat. Abay dapat talagang maaga at gawa na kapag ako'y naunahan ng ibang mangingilaw. Abay wala na akong makikita din sa dagat at malabo na. Ay dapat siguro mga tanghali pa lang umpisahan ko na mangilaw Nakakatuwa kasi silang maglakad para baga nagadabog at laging labon-labo ang dinaanan. Nga pala ako'y natatawa sa ilang nag-comment sa akin at sinasabi na saan daw lupalop baga ako nakatira at iba daw yung aking pananalita. Ay di nila ang man din sa Makalelon. Makalelon, Quezon, paano tayo ganyan naman ang salita din sa amin ay. Tulad na nga lang halimbawa, in Makalelon we don't say, yan nasingit pa nga. We don't say, ang pangit ang palabas, puro nala ang kwentuhan, wala mala ang labanan. Instead we say, pakapangit naman ang palabas na yan, puro nala ang ergo, wala mala ang bakbakan. So yun na nga mabalik tayo at yung isa nga palang kalantigas ay hindi ko nahuli. Pumasok kasi sa bato. Tapos nakakatuwa naman kasi nakita ko dito ng malaking kibot o yung sea anemone. Ayan, tapos may laman siyang clownfish. Ayan nasa loob. Nakakatuwa kasi ang ganda ng kulay. Parang gusto kong kunin at iuwi sa bahay. Kaso wala naman akong paglalagyan yan. Baka mamatay lang. Mahilig kasi talaga ako sa mga isda. Kahit nung bata pa ako, nag-aalaga ako ng mga ganyang isda. Pati nga yung mga gangat, gamya, yung mga maliliit na isda sa tabing ilog. Ayan, pinapanguha ko yan. Saka yung mga kitang, samaral, kinukuha ko sila at inaalagaan ko. Hindi naman halata at mula noon at hanggang ngayon ay palagi pa rin ako nasa dagat. Mahilig kasi talaga ako mag-alaga ng mga hayop-hayop. Pero mga gusto kong alaga ay yung maliliit laang. Cute kasi silang tingnan. Naalala ko tuloy noon, nung ako'y bata pa, ako'y pinagalitan ni mama kasi nga ako'y nag-alaga ng daga. As in yung dagang pangkaraniwan. Galit na galit sa akin si mama at yan lamog ko daw ay madumi daw yun. So yun na nga, mabalik tayo. Nakakatuwa nga pala mangilaw ngayon kasi nga akaunti ang mga mangingilaw. Eh di hindi masyadong malabo ang tubig. Tapos kanina pa nga pala akong iwas ng iwas doon sa isang mangingilaw. Kasi nga ay talaw ng talaw baga naman sa aking mukha. Mukha ba akong isda? Akala niya siguro ako yung kasama niya at tawag nga siya ng tawag. Kaya nga lang ay hindi ko siya maintindihan. Alam naman niya yung kasama niya ay walang saplot ang muka. At ako'y may saplot ang muka, tawag pa rin ng tawag. Crush ako nito. Nga pala mga kalantigas ay madali lang yan hulihin. Kapag gano'n may sirok ay kapag wala at akamain mo lang ay naku po baka masipit ka niyan. Kaya naman ay ginagamitan ko nga ng sirok. Hindi kasi tulad yan ng kasag na ang kasag kasi ay mulog. Hindi nga tulad ng kalantigas na yan ay maliksi. Alapitan mo pala ang ay natakbo na agad. Pero never pa naman ako nasipit ng kalantigas. Ang nakasipit lang sa akin talaga noon ay yung katang. Kaya nga lang yung katang ay medyo maliit pa at yun ang pinakang ayaw ko para mas mabuti pa yung malaking katang kaysa sa maliit. Kasi nga kapag maliit ang katang ay anong talas ng kanilang sipit ay talaga namang nalampas sa daliri. Hindi nga tulad kapag malaki na mapurol na yung kanilang sipit. Kaya nga lang ay masakit din naman yun at maiipit yung iyong kamay. Nga pala kapag manguhuli ka ng kalantigas gamit ang sirok ay madali laang. Aharangan mo lang siya ng sirok tapos abugawin mo lang ng iyong paa. Ay di ayun, diretso na agad sa sirok. Mapaalimasag or kahit ano pang laman dagat ay madali lang naman talagang hulihin lalo na kapag gabi at gawa ng maaamo nga sila kapag gabi. Hindi nga tulad kapag umaga at maiilap. Pero mayroong ilan na isda talaga na mahirap hulihin gamit ang sirok. Tulad na nga lang ng hasuhos na isda. Yan ang ilap doon, hindi mo lang malapitan yun. Ang hirap ng hulihin sa sirok. Kahit nga sa sibat ako'y nahihirapan din doon. At saka nga pala itong pusit na kanina pang paligid-ligid sa akin na hindi ko nga mahuli-huli. Yan kanina ay nakita ko na kaso nga hindi ko nahuli at yan ang ilap nga niyaan. Ay di hinayaan ko na kaso ay pabalik-balik baga sa akin. Parang nangaasar laang. Tapos ayan nga at bumalik na naman siya. Naku, kung may sibat lang ako ay yari ka sa akin. Palagi nga pala ako nakakita ng ganyang pusit kapag ako ay nangingilaw kaya nga lang hindi ganun kalakihan. Kasi nga nasa mababaw lang naman ako nangingilaw ay. At kapag nga nagkakataon na sibat ang dala ko ay di ayun, huli sila. Pasalamat ito at sirok ang dala ko ngayon. So yun na nga at tama na ang kayabangan at talagang hindi ko lang mahuli yun. Nakita nga rin pala ako dito ng suwaki at kinuha ko na rin. Abay pwede rin naman yung ulamin ay. Tapos nagpakita nga na naman ulit sa akin na rin pusit at talaga namang nang aasar talaga ito. Pag talaga ito nahuli-huli ko ay abalibag ko talaga. Kaso ay ayun, hindi ko na naman siya nahuli. Ay talaga nangaasar laang ay. Tinawag nga pala ako ng kapatid ko at may nakita nga daw siyang octopus. Hahulihin daw niya at para daw ay maka1 milyon ako ay wow. Kaso nga lang ngayon, hindi naman nahuli, pang asar. Ay ha sila ang sayabang, pang 1 million views daw ay. At dahil nga sumuko na yung sapatos ko sa pangingilaw, abay sumuko na rin ako at nararamdaman ko na yung tuyom ay. Natama na sa aking pa. So bali ito na nga pala yung mga nahuli ko. Nakahuli nga rin pala ako ng isang samaral, tapos 5 saguksok, tapos 7 piraso ata yung mga nahuli kong kalantigas. At mga kalantigas nga lang pala yung alutuin ko dyan, at saka yung saguksok na 2 piraso. Kasi yung iba ipapang ulam na namin din sa bahay. Tapos isasama ko na nga rin pala ito. Ano ba naman yung salita na yan?
Tapos isasama ko na nga rin pala rin isang katang na nahuli namin noong nakaraan. Dalawa nga pala sana itong katang na ito, kaya lang yung isa ay namatay na. Ang bala ko kasi sana dito ay bablog namin ng kaibigan ko. Dadagdagan pa sana namin ito at manguhuli pa kami, kaya nga lang ay masyado siyang busy. Meron nga din pala sana itong kasamang hipon at binuhay ko nga dun sa tabing ilog, kaya lang ay namatay kasi sobrang init siguro. At hindi na rin pwedeng lutuin kasi nga mapula na. At ito nga rin palang isa ay namatay na din, kaya isasama ko na lang dito sa aking lutuin at pwede ba naman siguro ito. Bali inihaw ko na nga lang pala itong dalawang saguksok na nahuli ko. Masarap sana nito ay prito, kaya lang ay hassle naman pag mag-aprito pa. At abalatan pa rin yan, alinisan, ay di maigi pa ihawin na laang. Sobrang laki nga pala ng tubig ngayon at malakas din ang alon. Wala lang, share ko lang. Halos maabot na nga rin pinaglulutuan ko. At pansin ko nga kay Abong ay palagi niya akong sinasamahan ngayon sa dagat. Kapag di niya ako nagaluto, di sa may buhanginan. Pero kapag nga doon sa aking papag, ay hindi niya ako inasamahan doon. Bihira laang. Ayaw niya ata doon sa pwesto ko na yun. Sa bagay, medyo malayo-layo kasi yun kaysa dito. At saka doon ay puro dolaruhan. Nahirapan si siguro siyang humiga doon. Nga pala kanina ko pa iniisip kung ano baga luto ang gagawin ko dito. At gawa na ako nauumaya naman sa gata. Lagi na lang ang gata. Kaya naman naisipan ko nga na ilaga na lang. Kaso bigla na naman nagbago ang isip ko. At sabi ko agisahin ko na nga lang ari sa bawang. Hindi ko nga pala ugaling magluto ng ganere na hinahati-hati baga ang mga alimasag kapag nagluluto kasi nga natagas yung taba niya sa sabaw. Ayoko nang gayon. Pero dahil nga nakita ako lagi na nagaluto ng ganere ay hinahati-hati nila, kaya na may ginaya ko na rin. Pati gaya-gaya ako ay. Tapos yan ang ganda nga nung gaya ko at nakalimutan ko ang sandok at kahit kutsara ay wala nga akong dala. Kaya naman ay namulot nga ako na rin kawayan at gagawa na lang ako ng sandok kahit papaano basta may panghalo lang. Butter nga pala sana ang masarap ipang luto dito, kaya nga lang ay wala akong gayon sa bahay at margarine lang ang mayroon sa amin. Eh di ito na laang, kung anong mayroon, eh di yun na laang. Ito nga pala pinabili ko kay mama at bala ko kasi sana magbagkat ng balinghoy kasi parang namimiss ko yung mga ganong lasa ng pang merienda. Kaya nga lang ay parang tinatamad pa akong pumunta ulit ng kaingin. At saka tingnan nyo naman natira din sa pinabili ko ay naubos na at pinalaman sa tinapay. Parang way klaro aring makaluto yanong unti. So yun na nga, nakaluto naman kahit papaano. So yun, kain po tayo guys at ako inaantok na. Ang sarap kasi talaga sa pakiramdam ng simoy ng hangin dito. Parang ang sarap matulog. Hindi tulad sa bahay, anong init. Kung kailan nga pala gusto ko yung ulam at gusto kong kumain ng marami, saka naman si Abong nahingi ng pagkain. Talaga naman ay parang kulang pa rin sa akin ay. Kasi minsan ay dinadamihan ko talaga ang dalang pagkain kasi nga ay pinapakain ko din yan si Abong. Kaya nga lagi naman nauwian ng maaga. Kaya naman ay hindi ko na nga siya dinadalhan ng pagkain. Kaso ngayon ay naghintay siya sa akin at saka gusto rin niyang kumain. Nga pala pasensya na po doon sa mga gusto magpa-shoutout na hindi ko na siya shoutout. Kasi nga po ay tumigil na muna ako sa pag-shoutout. Kasi dati may comment sa akin na hindi ko daw siya pinapansin. Ang sungit ko daw. Hindi na daw niya ako ipapollow. Yan, follow na daw niya ako. Pero sa totoo lang, ngayong kinomentan niya na video ay naka-shoutout siya doon. Kumbaga hindi niya siguro tinatapos yung video kaya hindi niya alam. At saka lahat po na nagpapa-shoutout sa akin ay natatandaan ko yung mga pangalan nila. Bali yung nag-comment na yun, na makulit na yun, ay 5 beses ko na siyang na-shoutout. Pero ganun pa rin lagi yung comment niya. Tapos meron ding iba na nag-message pa sa akin at nagagalit sa akin kasi hindi ko daw ina-shoutout. Pero sa totoo lang po kasi, yan dami po kasi nag-comment. Ay, feeling famous. Hindi po kasi, syempre yung iba natatahuban po. At saka kada isang video po kasi ang ginagawa ko ay 10 lang ang sinashoutout ko. Ay di yung mga nahuli po, ay di sa next na po. At saka pag na-heart ko na po yung comment ninyo na pa-shoutout, matik na po yun na naka-shoutout na po kayo. Kaso yun po, sa ngayon po muna ay hindi po muna ako mag-shoutout. Pasensya na po kayo. Nga pala itong katang ay medyo yatak na yung kanyang laman kasi nga patay na. Pero ito nga mga kalantigas ay nakakatuwa kasi ang tataba ng laman.